Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 30 December 2023. Nandito tayo sa ang aklat ni Ezra. Panimula. Guys, basahin niyo lagi yung panimula ha. Kasi nandito yung buod kung tungkol saan yung librong binabasa natin. Katulad nito, hindi dapat natin to pagtalunan yung libro ng Biblia or hindi dapat tayo kasi nakikibasa lang tayo ng history nila guys. Ang sa akin, kuhanin natin yung tamang pananampalataya nila, tapos ialisin natin yung mga masasamang ginagawa nila para mai-apply natin sa sarili natin. Pero hindi natin dapat ito pagtalunan kasi maliwanag na history ito ng bansang Jerusalem or Israel. Yung mga naunang tao ito guys. So, yun. Kasi, para sa akin, para sa akin, kukuhanin ko yung tamang pananampalataya nila na iisang Diyos lang ang talagang, yung may gawa ng langit at lupa, yun lang talaga ang Diyos. Tapos, yung magagandang gawain nila dito, syempre, kukuhanin natin, i-apply natin sa pansarili natin. Pero yung masasamang gawain nila, katulad ng sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan, huwag nating gayahin. So, ganun lang yun. So, dito na tayo sa panimula. Ulitin ko, nakikibasa lang tayo ng history nila ha. Panimula. Ang aklat ni Ezra ay karugtong ng mga aklat ng mga kronika. Kasaysayan ito ng pagbabalik sa Jerusalem ng isang grupo ng mga Hudiyo na dinalang bihag sa Babylonia at ng panunumbalik ng pamumuhay at pagsamba sa Jerusalem. Inilalahad ang mga pangyayaring ito sa mga sumusunod na yugto. Una, sa utos ni Ciro na emperador ng Persia, bumalik mula sa Babylonia ang unang pangkat ng mga ipinatapong Hudiyo. Ikalawa, muling itinayo at inihandog kay Yahweh ang templo at ang pagsamba sa Diyos ay muling isinagawa sa Jerusalem. Ikatlo, pagkalipas ng ilang taon, may isa na namang pangkat ng mga Hudiyo na bumalik sa Jerusalem sa pangunguna ni Ezra, isang dalubhasa sa kautusan ng Diyos, na tumulong sa mga tao upang muling maisaayos ang kanilang buhay panrelihiyon at panlipunan sa layuning mapangalagaan ang spiritual na pamana ng Israel. Nilalaman ang unang pagbabalik buhat sa pagkabihag, chapter 1 verse 1 to chapter 2 verse 70. Ang haba ng chapter 2 guys. Hanggang verse 70 siya. Muling itinayo ang templo, chapter 3 verse 1 to chapter 6 verse 22. Bumalik si Ezra kasama ng mga iba pang itinapon, chapter 7 verse 1 to chapter 10 verse 44. So hanggang chapter 10 lang yung Ezra guys. So dito na tayo, pinabalik ni Ciro ang mga Hudiyo. Ezra chapter 1 verse 1. Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias. Nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito. Verse 2. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig at tinatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Guys, dapat ito yung si Haring Ciro, siya yung King of Kings dito sa buong daigdig. Kasi iniatang sa kanya ni Father God yung buong kaharian ng daigdig. Ang galing, no? Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. At inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Pero mo ipagkatiwala sa iyong buong daigdig. Ipinaubaya. Di ba pag sinabing guys? Ibinigay sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Ibinigay sa kanya guys yung buong kaharian, yung kaharian ng sa buong daigdig. So siya yung King of Kings. Para sa akin, kasi ibinigay nga ni Yahweh sa kay King Ciro, di ba? Kayo na
Ano to? Verse 3. Ulitin ko nga yung verse 2. Ang ano, para makabisado nyo rin guys. Ezra chapter 1 verse 2. Ito ang utos ni Emperador Ciro ng Persia. Ibinigay sa akin ni Yahweh ang Diyos ng kalangitan ang lahat ng kaharian sa buong daigdig, at inatasan niya ako na ipagtayo ko siya ng templo sa Jerusalem na nasa Juda. Verse 3, kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Makikita mo rin tong binabasa natin guys doon sa last chapter ng Kronika. Tapos, ikalawang Kronika chapter 36 verse 23. Ganito din ang sinasabi doon. Okay. Verse 3, kayo na kanyang bayan, patnubayan nawa kayo ng inyong Diyos sa pagbabalik ninyo sa Jerusalem upang muling maitayo roon ang templo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang Diyos na sinasamba sa Jerusalem. Verse 4, sino man sa inyo na nangingibang bayan, kung nais bumalik doon, dapat siyang tulungan ng kanyang mga kababayan. Dapat siyang bigyan ng pilak at ginto, mga bagay na kakailanganin, at mga hayop, gayon din ang mga kusang kaloob na handog para sa templo ni Yahweh sa Jerusalem. Verse 5, bilang tugon, agad na nagsipaghanda ang mga pinuno ng mga lipi ng Juda at Benjamin, gayon din ang mga pari at ang mga Levita at ang mga iba pang inudyukan ng Espiritu ng Diyos upang muling itayo ang templo ni Yahweh sa Jerusalem. Verse 6, tinulungan sila ng lahat ng mga nakapalibot sa kanila, binigyan sila ng mga pilak at gintong lalagyan, mga bagay na kakailanganin, mga hayop, iba pang mamahaling gamit bukod pa sa mga kusang kaloob na handog para sa templo. Verse 7, ibinalik naman sa kanila ni Haring Ciro ang mga mangkok at tasa na dinala ni Haring Nebukadnezar sa templo ng kanyang mga Diyos pagkatapos na kunin ang mga iyon mula sa templo ni Yahweh. Verse 8, ipinagkatiwala ni Haring Ciro kay Mithridat na ingat yaman ng kaharian ang pagbilang sa mga bagay na ibinalik. Ang mga ito'y binilang ni Mithridat sa harap ni Sisbasar na tagapamahala ng Juda. Verse 9 to 10. Ito ang bilang ng mga kagamitan. Palangganang ginto, 30. Palangganang pilak, 1,000. Lalagyan ng insenso, 29. Mangkok na ginto, 30. Iba't ibang sisidlang pilak, 410. Iba't ibang kagamitan, 1,000. Verse 11. Lahat umabot sa 5,400 ang bilang ng mga lalagyang ginto at pilak na dinala ni Sisbasar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia kasama ng iba pang mga dinalang bihag doon. Nakita ko na yung guys. Kaya pala umabot siya ng verse 70 Pero bukas na ito. Ayan Pero kung tutusin maiksi lang. Akala ko pagka yung chapter 2 is mahaba kasi hanggang 70 siya. Pero bukas na ito. Hindi naman siya ganun kahaba guys. 1 page lang nga. Ewan ko paanong bilang ginawa. Kasi nakalagay rito verse 3 to 20, tapos verse 43 to 54. Kumbaga sa yung isang linya siguro, yun ang isang verse. Parang binubuod na niya. 55 to 57, 59 to 60, ganyan. 64 to 67, tapos 70 lang yun. hanggang 70 verses siya, pero lang siya, maiksi lang din. Okay, bye everyone. God bless.